Melting heart trials and go through. Dark may be the night, you send a ray of love. When I get a touch, Lord, from you. Ibigay ko po opening prayer sa ating guro na si Brother Jacob. Lord God, salamat po sa gabing ito na muli mo kami pinagkatipo na may kasiyahan. Ito po, Panginoon, ay hindi aming ibig, kundi iyong pong ibig, na kami po lamang, Panginoon, ay iyong instrumento or vessel, Panginoon, upang ikay mapapurihan at mapasalamatan. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa maluwalhati po na pinarating mo ang aming kapatid na si Pastor Norville at ang kanyang may bahay ito sa abang gawa, itong munting gawa na ito, Panginoon, at ang mga kapatid ko sa Pahok-Kapmasan, maluwalhati na tarating ito ang aking magulang salaman. Lord God, salamat sa masigasig na pag-atin ng mga naririto. At Lord, ano man ang gawa ng kaaway, dalangin ko po sa Panginoon na ibalik mo, bumalik sa kanyang pinanggalingan, na bagamat ay mayroong ginagamit. Salamat, Panginoon, upang ikay mahayag sa katauhan ng abang mga lingkod mo na naririto. Ikaw po, O Diyos, ang maggabay patnubay. Salamat, Panginoon, sa prophet, at salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pagbubukas ng aming gawain, nawa po, Panginoon, ay patuloy mo kaming ilagay sa iyong likod, at ikaw mas sa kalagitnaan namin. Sabi mo, Panginoon, ang pangako mo, Panginoon, kami itatago mo lang sa iyong likod, ay kay 2 man 3 lang sa kalagitnaan mo, kami, Panginoon, ay mahigit pa po sa 3. Sumaasa po kami sa Panginoon, na kikilos ka sa bawat isa po sa amin. Ang worshiper, MC, ang gitarista, ang magsasalita, ang makikinig. Lord, bless mo po lahat kami, Panginoon, at gamitin mo ang bawat isa sa mga kanya-kanyang posisyon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. In Christ the Lord name, we pray to you, Father. Amen. Ay, dapat tayo maupo. Ay. Masaya po ba tayo? Amen. Kung masaya po tayo, ay awit po tayo ng mga masasayang awit. Ngayon, awitin po natin ang nagsasabing When the Redeemed, Brother. Sorry. I am thinking of the rapture and our blessed home on high, when the redeemed are gathering in. I will raise the heavenly advent and the city in the sky, when the redeemed are gathering in. When the redeemed are gathering in. Was like a snow and like a mercy. We will shout and I will sing when the redeemed are gathering. There will be a great procession over all the streets of gold when the redeemed are gathering. Oh, what music, oh, what singing, all the when the redeemed are gathering. When the redeemed are gathering, was like a snow and we will all sing. How we will shout and I will sing when the redeemed are gathering. Sing
cannot turn out so. When the redeemed are gathering near, when the redeemed are gathering near, wash like the snow, and we will not see. I'll be with shout, and I will sing. When the redeemed are gathering near, and the Savior will give orders to prepare the way. When the redeemed are gathering near, and we'll hear invitation from the blessed of the Lord. When the redeemed are gathering near, and the redeemed are gathering near, wash like the snow, and we will not see. We will shout, and I will sing. When the redeemed are gathering near. Tayo po ito ngayon para sa ating susunod na masayang araw. I-request ko lang sa ating instrument na dagdagan po yung yung volume ng ating gitara kahit konti lang. At magkaroon tayo ng isang awit na masaya dahil napakabilis po ng ating oras. Awitin po natin ang He Abides. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in my life I see. And the reason of my bliss is the Spirit of His peace. God the Comforter Abides with me. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. My heart was full of sin, was I unleashed with till I heard how Jesus died upon the tree. And I filled out the Spirit, and there came a day so sweet. Now the Comforter Abides with me. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He's with me everywhere, and He knows my every day. I must have His love and just as free. For the Spirit has control, Jesus satisfied my soul. It's the Comforter Abides with me. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. There's no thirsty, there's no Thirsty for the things of the world it needs. Oh, now do I give Him up and instantly. All my time was all today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing
rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Jesus. Let's talk About Jesus, King of Kings is here, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. the great I I am the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Hallelujah. Tayo ng solution. Awitin po natin mga ginagalang magsasabing galabog yan. Galabog yan. Galabog yan. His ways are far, gantang or pain, Can never tell. it goes beyond The highest star. and reaches to the lowest hill. The guilty praise. Bow down with care, God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, Love of God, how rich and few, how measureless and strong, it shall forever more endure. The saints in angels song. many more time Shall pass away, and earthly thrones and kingdoms all, when men will hear, refuse to pray on rocks and hills and mountains fall. That's not so sure. shall still endure, measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, The saints in angels song. Oh, Love of God, how rich and few, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints in angels song. last song. Good will begin. The ocean Feel and where the skies of arches pain, where every storm on earth
appear, and every man must cry by tree. The love of God above would drain the ocean high. Your goodness contain the road to take from sky to sky. The love of God. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, each child forever, more endure, the saints in angels. Masaya po ba tayo? Amen. Pinagpala po ba tayo? Amen. Lalo na ngayon, dagdagan. Kung masaya po tayo at pinagpala po tayo natin Panginoon. Pinabukas ko na po ang ating dito para sa ating matotoa at katanggugari. Request lang sa akin ang ating instrumento kasi natin natin papatutunan ko lang sa ating Panginoon. Katukot-tukot mo sa medyo may naman. Buhay na ang dinig ba? Pandinig ba? Kailangan ko talaga tumahin. Sandali, pakinggan itong awit ko. Ay nagmamahal sa iyo. Kahit pa sino ka ay mahal ka niya. Kahit may kasalanan ka, ang Panginoon naghihintay sa'yo. Sa Kanya ay lumapit ka at pakatawarin ka kung ika'y mananalig. Babaguhin ka. Kahit na sa'yo pa ang buong mundo, hindi ligtas ang buhay mo. Kay Jesus may buhay na walang hanggan, walang isang tanging daan. Kahit na sa iyo pa ang buong mundo, kung hindi ligtas ang buhay mo, kay Jesus may buhay na walang hanggan, sa langit siyang tanging daan. Sa langit siyang tanging daan.
Gaan. Kaya kaya malakas na kasi at nagagawin mo sa ating Panginoon. At sino ko pang nais nagagawin at kanito sa ating Panginoon. Bukas po ang ating pulpit sa araw na ito. Meron kasi lilo. Palakpakan po natin si Sister ating sister na si Sister Tintin. Sa muli, nagpapasalamat ako sa Panginoon at muli naman na kita-kita tayo sa araw ng pagsama-sama sa Panginoon. Salamat at nagbigay siya ng araw na makakasama natin siya. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon sa na-surprise ako na may isang brother at sister na pumunta po dito. Pasalamat kami sa Panginoon dahil napag-usapan lang namin na palagi na sila makapunta dito. Pero kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod siyempre. Kasi sabi ko, mahirap kung yung magustuhan lang po natin or kami ng pamilya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil patuloy siyang nagbibigay ng kalakasan, himala, malawak na daan patungo sa Kanya at nilalawakan niya pang nilalawakan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagpapakita niya sa bawat isa, pagpapakilala niya sa kanyang nilikha din. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga mensahe na kung paano ang Diyos naging Alpha at Omega. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya sa kaunawaan at pagtira sa bawat isa, mga kapatiran, patuloy na nagkakaroon ng matibay na paniniwala sa Diyos at mga himala, marami rin siyang binibigyan. Pasalamat ako sa Kanya dahil pagising namin may buhay pa at nagpapasalamat ito ang sign na patuloy-tuloy lang nagmaglingkod. Kaya sabi ko tama. Salamat Lord kasi yung naisip ko tama pala na maaga pa para hindi mapunta ka agad doon sa patutunguhan. Kalooban ng Diyos na kung kailan po na kagustuhan na punta doon. Lubusan po akong nagpapasalamat at yan nga po, Panginoon ay paulit-ulit nag-iimbita sa akin sa gawain na ito at wala na siyang ginagawang hadlang at resigad at napapauwi na rin tayo ng maaga para ko nang hatakin yung araw. Sabi ko, pero Lord, hihintayin ko yung time na papalabasin ako. Pero natutuwa din sila kasi na natatapos ko man din yung mga trabahong inusapan namin. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mahabang oras at mahabang panahon at mahabang kapahingahan dito po sa lugar na po. Sa muli na kung may oras pa po, hindi awitan ko ang bayan. Hindi lang po pasasalamat. Labas ka maaga. Kasi gawain niya eh. Kung sandila. May mga pinaglukan ka na dyan. Ay, nagsakin. Awitan ko ang Panginoon 208. Come to the peace. Kan sudah bisa buka tadi ya.
bawat muka, welcome. Ka. All things are ready, come to the feast. Come for the table is spread. He banished, he where we come, and through shall be rich filled. Hear the invitation, come who does ever will. Praise God and for salvation for those ever will. All things are ready, come to the feast. Come for the door is open wide. A place of honor is reserved for you at the Master's side. All things are ready, come to the feast. Come well he written, welcome to you. Delay not why this day it time, tomorrow may never be. Hear the invitation, come who is ever will. Praise God and full salvation for who is ever will. All things are ready, come to the lead. Every care the world is dry. Come, peace upon the love of God and drink everlasting life. Hear the invitation, come who is ever will. Praise God for all salvation, for who is ever will. Praise God sa Diyos ko po. Sa oras na ito ay nagako na po tayo sa ating sa salita ng Panginoon. Bago po lahat ay awit po tayo ng isang awit na sasabing Speak My Lord. Awitin po natin ang Speak My Lord bago po bibigay sa ating kapatidan sa ligaw ng Panginoon. Awitin po natin ang Speak My Lord. Hear the Lord of harvest Sweetly calling, who will go and work for me today? Who will bring to me the lost and dying? Who will point them to the narrow way? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I will answer, Lord, send me.
When the coal of fire touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, "Go for us," then he answered, "Here I am, Send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Heal us now when sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to the rescue. Quickly answer, Master, here am I. speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Soon the time reaping will be over. soon we'll gather for The harvest home. May the Lord of harvest smile upon us. May the The child will dance. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Amen. Shalom, bright. Hello. Naga, shalom. Amen. Hallelujah. Shalom, brad. Salamat Shalom. Shalom, brad. Shalom. sa gabing ito at malaking pagpapala po sa atin na dinalaw tayo ng ating kapatid at Amen. pastor Hallelujah. ng Ligaw, Pastor Norville at kanyang may Hindi bahay. malayo yun. Layo ng biyahe, long distance, pero hindi nila inaalintana ang pagod at hirap dahil sa pagmamahal nila sa mensahe ng propeta. At tayo naman na nandito, tayo nagpapasalamat dahil isa ito sa pinakamagandang dahilan na sila'y naririto. At mapalad tayo, Naga, dahil ang magsasalita, ang abang lingkod nyo at ang ating kapatid na Pastor Robby, ang napakalaking pagpapala. So hindi na ako magpapakatagal dahil ang oras ay napakabilis. Babasahin ko lang po itong John 14:16 hanggang 23. Sabi po dito, sa 16, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, Amen. Hallelujah. upang siyang sumain nyo magpakailanman. Sabi niya. At sa 17, dito, lininaw niya na dito. Nagaligaw pala yung mga alin na yun. Sa 17, sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan. Yun pala ang mga aliw. Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan.
Grabe ano, Mm. hindi matatanggap ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat hindi nito siya nakikita ay bulag, may talukab. Kasama na, hindi pa nakikita. Hallelujah. Kasi ang nakikita niya, yung lumang pagkatao, hindi yung bago. At ano ba? Ni nakikilala man siya. Uy, yun ang sinasabi ng matagal na niya akong kasama. Sabi niya nung nabubuhay pa dito ang Panginoon, nasa laman pa, hindi niyo pa rin nakikilala kung sino ang Ama. At ito, siya ay nakikilala ninyo sapagkat sapagkat hindi siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumataan sa inyo at sa inyo special. Ang nakakakilala lang sa kanya yung tinatahanan. Amen. Hallelujah. Yung At yung tinatahanan na yun, sumasa inyo. Amen. Sabi, sumasa atin. Kasama ako. Wala man. Kasama ka? Amen. Sige, dapat. Sabi sa 18, hindi ko kayo iiwan mag-isa. O. Ang karugtong, Bigan para tayo lahat. ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon, ito, little season, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit, ito nung naririto pa siya, hindi pa siya nag-aasinding, nagsasabi na siya. Ngunit, inyong makikita ako, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Kaya yung buhay niya nasa atin. Ang buhay ng Panginoong Jesucristo, life form, nasa atin. Sa 20, sa araw na yaoy, makikilala ninyo na ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin. At ako'y nasa inyo. Amen. Hallelujah! Sarap! Parang alam na Ang lang. mayroon ng aking mga ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya ay iibigin ko. Kaya tamang the love of God. At ako'y magpapahayag sa kanya. Sa 22, si Judas, hindi Iscariote ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapahayag at hindi na sa sanglibutan? Ito ang sagot niya sa 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Hindi utos aking salita. Sabi niya, kasi yung salita, word made flesh, nasa kanyang loob niya. Amen. Hallelujah. Huwag mong plus yung salita eh. Oo. At siya iibigin ng aking at kami, Tama. ng aking Ama at kami, papa sa kanya at siya gagawin naming tahanan. Hallelujah. Kunting lang, panalangin lang. Lord God, salamat sa masarap na scripture na ito, na ibibreakin ng prophet. Salamat, Panginoon, sa biyang ito. Nawa ko, Panginoon, itago mo lamang ako sa iyong likod. At ang susunod na magsasalita sa akin, Panginoon, si Pastor Nopil ay lalo pang magbigay pa ng inspirasyon, Panginoon, na ito po ay magbigay pa sa amin talaga. Lord, ang makikinig, bigyan mo kami ng pure understanding, alisin ang antok, alisin ang kapag-dumbayan, at ikaw ang mahal sa amin. Christ the Lord, pray to you, Father. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ako hindi kasi marunong mag-interpretar nito eh. Gusto magsalita ka nito ang prophet. Ang pamagat ko po nito, mga minamahal. Alam niyo po kung ano? Alam ko may nakamonitor. Hay nga pala sa lahat. Mga kapatiran, kumusta po kayo mga minamahal kong kapatid, yung mga naririyam? Ang pamagat ko nito, mga minamahal, God in different manifestation. Ang Diyos sa iba't ibang pagmamanifestasyon. So, ito. Sabi ni Branham dito sa 7 Church Ages,
Inulit niya lang yun. I will pray the Father and He shall give you another comforter. Yung comforter na yung mga minamahal sila, another, walang iba yun, kundi ang Panginoon sa forma ng Espiritu Santo. That He may abide with you at sinusunod nyo forever and ever. The Spirit of truth whom the world cannot receive, na hindi nila matanggap ito, because, sabi ni Barnabas ito na, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He will dwell with you and shall be with you. Not leave you comfortless, I will come to you yet a little while, and the word said, inulit lang dito sa 7 church ages ni Barnabas, pero itong pinakamaganda. Sabi dito ni Barnabas, He said that He will pray the Father. Sinabi daw, who will send another comforter? Who? Sabi ni Bar, sino? Ito po yung mga disipulo niya. Already, but not in them. That was Christ. Then, hallelujah, hindi raw yun, pero si Kristo yun. Dahil si Kristo ay Espiritu. At dito, sa sinasabi niya dito sa at dito sa sinasabi niya sa identification of Christ in all ages, sorry minamahal, balik po tayo sa sa 7 church ages. Jesus made this clear that it was He and He alone who is God. And it is He and He also who is coming into the believer. John 14:16 says that the Father will send another comforter. But verse 17, ito na yon, that He, Jesus yun, dwelleth with Him, na nakipagkaisa with them, and should yung them tayo, and should be in their laterin. In verse 18, ito yung paliwanag niya nung natin, He say, He will come to them. In verse 23, speaking to the disciples, He said, Father and the Son will come unto you. Thus it is the Father, Son, and Holy Ghost all coming in the time, for it is one person comprising the Godhead. Siya pala yun. Kaya ang karamihan, nagtatalo-talo pa dito sa loob ng end time, na makikita mo, sino daw yung Ama? Ang Ama, kapag linagay mo po yan sa tinatawag na common name or noun, ay napakaraming Ama, hindi naman yung pangalan. Sa panahon na ito, kung ilalagay mo sa panahon natin na ito, abay maraming nagkiklaim na bride sa loob ng end time. Pero sureable ba? Sure ba? Dalawa yung dito eh. So, tuloy tayo. That advent took place at Pentecost. There are not two coming of the Spirit, just one. Hindi pala dalawang Spirit, pero iisa lang. At sabi niya dito, sa identification of Christ in all ages, but now, page 23, paragraph 173, but now, what if somebody of you say, call Jesus be in, ito na, hinalimbawa niya ito, in Birmingham, then tonight. Kung halimbawa, kung sabi natin na ang Panginoong Jesucristo naririto sa lugar na ito, Amen. papaniwalaan kaya tayo? Ay hindi, mga kulto yan. Sila nga gumagawa ng sarili ng simbahan. Sa may narinig ako dyan eh. Meron pa nga na sinasabi nila, sayang lang ng paglilingkod nila. Ganyan si Satanas Ayaw makurik Hallelujah. Then, yes sir, sabi ni Brother Branham, yes sir, He promised He would be here in the form of, what? The Holy Spirit. That what He is same yesterday, today, and forever is in the form of the Spirit.
Kaya dito, sinasabi dito, kung form of the Spirit siya, sabi niya, kung form of the Holy Spirit, ano siya, ganyan? God above us. Amen. God. God above us. And the Holy Spirit up there. Nasa forma ng ano? Nung narito siya, pillar of fire. Pillar of fire. God with us. Nasa forma ng ano? God made flesh and dwelt among us. A man that we called touch and humble. Nasa forma ng laman. Pero ang nakikita nila, yung kahinaan ng laman. Hindi yung nasa loob ng laman. Kasi, yun na nga, sinabi nga doon, ang kanilang, hindi sa kanila ibinigay ang unawa o Espiritu Santo para makita sa atin. O, pangatlo, God in us, God in the church. Ang Diyos, ngayong gabi, narito sa simbahan. At sino yung simbahan na ito? Ito ba? Ito bang lugar na ito? Hindi. Ang lugar na simbahan na tinutukoy ay ang narito. Man, yung sa loob. Ito. Hindi ito na pinagtitipunan natin. Andito. Ikaw ang tabernakulo na lumalakad. Kaya sino man ang manlait sa iyo, manghamak sa iyo, ang linait niyan, hindi ikaw, kundi ang Diyos na nagpapasunod sa iyo. Kaya nga, pag linait ka, ipanalangin mo, may kalalagyan. Ang mga nanlait na yan. O, sabi niya, sa desperation, and now, the entire Holy Spirit visit the church. Binisita ang simbahan. Sino yung tayo? Making God in human flesh. Ginawa sa laman. Ginawa ng Diyos sa laman. As He did before Sodom burning. There which was a type. The Abraham, he appeared to him. And all the things that he has not done down through the ages and the church ages, he is now doing. Kaya anong sabi ni Madibanam? Back to the word, because the message and the messages and the message has to win up in the entire world. Ang mensahe ay nagtatravel pataas katulad sa buong salita. Hallelujah! Nagtatravel. Ano? Ang layo. Pero naririto, nagtsatsaga para sa ano sa atin. Hallelujah! Face to face. Revelation 1:17, Revelation 1:11. The Bible teach that God was in Christ. God is a spirit. God a spirit. And Antichrist is spirit. The word is God. Form the spirit is God. They are all one. The spirit and the word are one. And if you have, kung ikaw daw ay mayroon banal na Espiritu Santo as a prophet, bilang isang propeta, the word, ang salita, word come to you. Ang salita ay lalapit sa iyo at nasa sa iyo. Sabi ni Madibanam. Hallelujah. Oh my. Ito pa, hindi ako magpapakahaba. Kunti lang. Sabi ni Madibanam. Kaya yung breaking nung God in different manifestation. Bakit God in different manifestation? Sinasabi natin yan. Kasi yung iba-iba, nag-inmorphe, in other term, nag-inmorphe ang Diyos, hindi nila nakita. Yan po kasi ang tayo niya. Kung paano. Ngayon, kung nasaan yun. Kaya sabi niya dito, sabi niya, Special sa tayo. Lord. ito ang hapot niya dito. Kaya kung makikita niyo yung threefold manifestation of God, ano yung first manifestation niya? Nung siya narito, on earth, he was a prophet. Ikalawa,
Nasa heaven siya. Anong kalagayan niya duman? In heaven, he is the priest. At sa pagbabalik niya muli dito, and coming back to earth, he is the King of Kings. Kung hindi ako nasasala, bahala na si pastor niya mag-repair. The King of Kings. Ayan. Sabi dito, sa page 34 ng Identification of Christianologies, paragraph 259. Do you believe it? Do you believe it? We all your heart. If you believe it with all your heart, kung naniniwala ka ng buong puso mo, and believe that Jesus Christ, the resurrection, Yes, sir. paniwalaan doon kasi ang Panginoon sa Kristo Yes, sir. ay babangon muli. Yes, sir. And Son of God, the one that judge you at the judgment, ano to? Judgment. One is here, he is here tonight, narito ngayong gabi, in the form of ano? In the form of person. Ano yung person na yan? In mini-membered body. Of the Holy Ghost na naman naririto. Kaya, napakahirap talaga. And is making himself Pakahirap, napakasarap. known by his same scriptural sign that he promised to show you, ipinangako niya, ipapakita sa iyo, Ang hirap, pinasarap. and that he was alive, at siya nabubuhay. Here, he is, at yan na, siya na. If you believe, kung naniniwala ka, that we all, your heart, and accept him as your healer, na tagapagpagaling mo, sabi niyan, kung naniniwala ka, tagapagpagaling mo, kung ano man ang karamdaman mo, papagalingin niya, Amen. paniwalaan mo lang siya, sindlit lang ng butil ng mustasa, hinihiling niya. Tama yung gusto. Sabi dito, ano pa na ito? I charge you Ano ba ito? by his Tama name, yung rhythmus ko eh. Magpapagaling pala. I charge you by his name and through his name that you stand on your feet. Now accept your healing Magpapagaling in ang the bisita. name of Jesus Christ of Nazareth. Amen, Lord. Stand up. If you believe it, stand up. Tayo ngayon, ang totoo niyan, ang loob ng end time, may sakit. Kahit tayo, minsan pag inaabot tayo ng pagkatao natin, hindi pagka-Diyos, hindi natin maiwasan ang kapwa natin mai-correct. Yan ang realidad. Kahit kapatid pa natin yan, kamag-anak pa natin yan, may correct. Pero bago naman mangungurek, see to it na tignan ang sarili. Kaya nga may ano tayo, may message sa yung salamin eh. Yung reflect. Bago ka mag-ano, tignan mo muna ang sarili mo. Nandun yan. Amen. Hallelujah. Time. 9:35. 9:19 ko namang kinuha eh. Kaya nga sabi ni Brother Branham dito, kasi ito, kaya dinanaanan natin po itong mga minamahal. Sabi niya dito, ito na ang pinakamasarap dito. Sa spiritual food in due season. Sabi niya, Sarap lang yun, sarap lang ang tamang salita. Spiritual. Kaya mama. ito sabi niya dito, Ayan. that we're standing in the last days, tayo nakatayo sa huling araw. Where God promised, yan ay pinangako ng Diyos. It will pour out His Spirit upon all flesh. Ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Sa lahat ng laman, sabi niya. And His, sa kanyang sons and daughter, should people, for it said, their sign shall follow. At ang mga bagay na yan, na mga sinyalis, ay dadaan na lang, susunod na lang yan. Them, that believer, para sa mga, sabi nito, I shall pour out my spiritual in the last days upon his flesh, all flesh. Your old man shall dream dreams, your young man shall see vision, and all these different promises that He made, everything laying right there in the promise. Now, ngayon, ang Holy Spirit is here on earth. Ano yon? Looking out of those individual
that God has ordained to life in these ages. Grabe. Hindi ito doon eh. Kaya naka-predestinasyon talaga. Oo. Amen. All things to destination. Ulitin ko nga ito. Now, the Holy Spirit is here on earth. Wala pala dyan kung wala pala doon dito eh. Kasi nasaan? Ito, Hallelujah. nasa world needless again. Looking out for those individual that God has ordained to life in His ages. Inordina na kan Diyos. Itinalaga na ng Diyos. Wala nang bawian niya. Amen. At kung nakatalaga, sa buhay na walang hanggan, walang bawian yan. Hindi yan urong-sulong na desisyon kang Diyos. Na ang Diyos pag nagdesisyon, hindi, pag nag-isip ang Diyos, hindi na, walang pagbabago. Itinalaga. Oh my. Woo. Glory. Eh kung nakatalaga sa kapamakan, ipanalangin. Eh kung nandiyan nakalagay mo na sa ganitong kalagayan, ipanalangin. Hallelujah. Ito, isang scripture na lang. Kaya nga sabi niya sa John 1, 1 John 4:2. Sabi dito. Tagalogin na lang natin kasi nasa English ito. Unang Juan 4:2. Ang sabi dito, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ano? Kung galing ka sa Diyos ka babalik. Amen. Galing ka sa Espiritu. Sabi niya, lebarban na. Sabi dito sa, at sa, at sa 3, sabi niya sa 3, Destination. at ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at kayo'y nasa sanglibutan na. At ngayon, nasa sanglibutan na. Gaya nga may babala sa unang Juan 2:18. Ano yung nilagay doon? Baka madaya pa. Mumunti kong mga anak. Ito na ang huling oras. This is the age. Hallelujah. Habi ng ating propeta. Amen. Nasaan ang Diyos? Dito na. Nasa laman. Word made flesh again. Kaya dahil pwedeng lapasta nga ano na yun, kung sisay-sisay. Sa kada saro. Tataramanin kung ano-ano. Papakingganin kung ano-ano. Espiritu. Sa kada saro. Yan ay merong Nasa loob. consequence. Amen. God bless yung mga minamahal at ibinibigay ko na sa ating kapatid at pastor ng Sinamigaw ang ikalawang direksyon na. Hallelujah. Glory to God. Amen. Salamat sa Panginoon. Grabe yung inspiration na sa muli yun yung nagbibigay sa atin ng sigla, Amen. ng inspirasyon, pampasigla natin na tayo ay nagpipiesta sa unfailing body with the Son of Man. Kaya hindi natin alintana dahil 2 weeks ago, kami nga nung tayo po nag-usap, yung nabanggit mo na hanggat maaari, kung po pwede, hindi muna ako makakapunta dito dahil yung pag-ipunan yung mga bagay tungkol sa mga invitation, mga dadalwan natin, pero na-overlook natin ang isang bagay na God is
God na talagang siya yung provider natin. Amen. So we don't worry about anything na kung tungkol sa gawain, nandun lang yung heart desire natin and everything na pangangailangan, ang Diyos naman ang magpo-provide Praise niya. God. Hallelujah. Kaya by God's giving grace, na-experience natin, first time nung makarating doon sa isla. So kung gaano ka-enjoy, no? Amen. Kaya yung enjoyment, yung na-experience nyo, syempre, I do believe na baon nyo hanggang pag-uwi, Right. ang na hindi pa maalis-alis ka agad dahil Amen. yun yung totoong kagalakan ng bawat isa. Kaya ipinapanumbalik tayo, no, sa Amen. ganoong inspirasyon ng Panginoon sa atin na muli wala tayong ibang gagawin kung hindi yung mag-serve lang sa Kanya. Right. Dahil after nung fallen condition na ma-interrupt yung programa ng Panginoon ay nagkaroon ng mga bagay na tawag nga yung world's order o cosmos, karoon yung sons and daughters of God na kalagayan kung saan dumaan sa tinatawag na permissive will, Amen. but it is given permitted by God para ang bandang dulo, ang Panginoon pa rin ang madadakila. Amen. Amen. At siya naman yung author and finisher ng ating pananampalataya. Kaya positive tayo. Kaya sabi ko, kamustahin kung kayo dito, makabisita. Bagamat nung last na pagpunta namin dito ng aking sister wife, before tayo dumalo doon sa gawain sa isla, Amen. ay yung nadaanan pa namin, aksidente na parang makapagpahina ng aming loob dahil patay. Pagkatapos ng Sa gawain daanan? dito, Patay talaga yun. may nadaanan Ano to? kami aksidente. Ngayon naman, pag biyahe namin papunta dito, maraming sirang kalsada. Kaya yung takbo na hihigit lang ng 1 oras, more or less 1 hour, ay naging 2 oras. Una, gabi. At pangalawa, yung mga sirang daan, nagkukos ng matinding traffic talaga. One way. At bandang pili na, may literal na traffic checkpoint. Sabi ko nga, biniro ko si Sister Jenny dahil hindi naman talaga totally pinapara lahat. Ako, tumigil muna na may distansya para i-check yung mga bagay na lisensya, rehistro kung dala ko. Sabi ni Sister Jenny, ba't kuminto ka pa? Hindi naman. Hindi parang naging malisyoso tuloy yung kuhan. Pinara tuloy kami. Di maliban doon, tinanong pa kung saan kayo pupunta. Sabi ko sa Aray, gawain. pupuntahan. Anong klase anyang gawain? Gawain para sa Panginoon. Anuhan niya kayo? Katoliko. Hindi ka ako born again ka ako. So, sige, nung pinipresent ko yung dokumento, hindi na. Dahil, kumbaga sabi nga, kapag na-display mo yung token, Amen. I will pass over you. And then, yun doon sa iba, pati yung mga jeep, iniispatan, biniro ko nga si Sister Jenny. Sabi ko, ganoon katindi yung kuha nila dahil ang hinahanap nila si Tanggol at saka si Ramon. Nagkaroon nga, biro habang kami ay bumabiyahe para kumbaga mawala yung antok ni Sister Jenny. Nakakatulog kasi yan na nahilig matulog. Pero ganun pa man, hindi talaga yan magbibigay ng kahandaan sa atin. Amen. Agalakan talaga na tuloy-tuloy. Walang kung pwede nga na hindi na matapos. Hallelujah. At alam natin yung commitment, yung dito na sa puso natin, anumang bagay na ihahad lang ng Diablo, even yung mga natural na may kinalaman sa
kabuhayan natin. Sa akin mismo, kaya kong i-surrender lahat yan pagdating sa ministry. So, pero ang Panginoon talagang lahat, pag inuna mo siya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So talagang hindi yan imposible. Garantisado yan. Dahil binigay na sa iyo yung authority. Kailangan mo lang magsalita. Pero yung bagay, minsan, na nagkukos ng mga hindi pagkakaunawaan, is still may biyaya pa rin ng Panginoon dyan. Amen. Kasi may mga times kasi na, sabi nga natin, nami-misunderstood yung kalagayan ng bawat isa. God being misunderstood. And sometimes, even sa family, sa kalagayan, nagkakaroon ng mga misunderstanding, pero it doesn't matter, hindi ito makapaghadlang pa rin. Amen. Dahil bahagi yan ng, kumbaga, hindi mo rin sila po pwedeng itsapwera. Because nung ibinigay sa iyo ng Panginoon yung authority, yung token, naging covered mo sila. Hindi na nakikita ng Panginoon yung bagay na supposed to be, parang ang dating kung i-interpret ng isang tao carnally ay kasalanan. Pero ano ba yung kasalanan? Yung kasalanan ay hindi unbelief na tinatawag. No? So, hindi unbelief din yung mga ganoon. May mga bagay na misunderstanding, no? So, pero, ang Diyos pa rin ang umaayos niyan. Dahil hindi papahintulutan ng Panginoon na mawala man, isa man sa bahagi ng iyong mahal sa buhay. Right. Whom you ever love and they had ever loved you, kumbaga, God has given unto you. Binigay na eh. So, pag ang Diyos ang nagbigay, ay hindi yan bigay-bawi. So, kailangan lang din na minsan it takes na maging pasensyoso tayo, magkaroon din tayo ng respeto, Right. and then vice versa lang naman dahil Amen. lahat naman tayo ay umiiral pa rin. Dalawang kalagayan, no? Right. Sa isang kalagayan, part of our outside man is still human. Na may tinatawag pa rin tayo na flesh and blood. Na pag yun ang nakita, hindi ka papaniwalaan. Amen. Pero kapag spiritual na tao, ang makikita din sa iyo ay yung part kung saan konektado rin sa spiritual. Yun yung na nagbibigay daan na sinasabi nga, the deep calleth unto the deep. So praise be to God, palala ng palala yung kalagayan ng mundo. Amen. Wala nang ibang remedyo. The only remedy sa ganitong kalagayan is the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Wala nang iba. Amen. Kaya yun lang yung nagpapataba ng puso natin, nagbibigay kagalakan dahil worst becoming worse, marami ng tanda, pero yung iba, imbis na umakbang at magpatuloy patungo sa tinatawag na closing ng bagay ng temporal ay parang bumabalik. Diba, may mga tao na mapansin mo ngayon, nagsiselebrate yung mga bagay na kung paano yung may Ramadan. Yun sa kanila, literally, pag ganoon talagang nire-respeto talaga nila, mga ganoon. Meron din yung 28 ng February 1963, sinicelebrate nila yung Cloud Day. Hindi essential na i-celebrate mo yun. Ang very essence na kailangan mong makita, ano nga yung pinakang significant, yung purpose nun. No? Walang iba kung hindi yung tamang positioning na malaman mo na sino ka. Amen. Kasi kapag itinuro mo yun way back sa ganoong kalagayan at ganoong petsa, parang gumagawa ka ng traditional na paniniwala. No? So hindi natin sinasabi na hindi kailangan gunitain yun, pero hindi na yung ganoong kalagayan na parang let's say yung tinatawag na Christmas celebration. Mayroong every year sinicelebrate yun. Tradisyon na yun eh. Pero ang totoong mga anak ng Panginoon is hindi ganoon.
yung mentality nila is being an heavenly bound people, wala tayong ibang layunin kundi naandun tayo sa kalagayan na nag-i-enjoy tayo, hindi lang sa isang pagkakataon. Kung hindi, nung tayo ay nagkaroon ng manifestation na ganito, nagre-reign tayo together with Christ, bawat possession, bawat sabi nga, yung mga bagay ng yun, nararamdaman natin, yun yung totoong pagsiselebrate natin. Amen. And then, hindi matatapos yun. Amen. No? So, sa gabing ito, ay napakasarap pakinggan yung binasa na scripture sapagkat ito yung promise word para sa ating kapanahunan. Na still, kung hindi mo ma-recognize yung panahon na ito, kung saan ito yung nakapropesiya para sa kumbaga huling kapanahunan, manifestation ng bride sa huling kapanahunan, ay gaano man kasinsero. Maraming tao Ito talaga. maraming tao, especially yung sinasabi parati ni Brother Diego na so-called end time circle. Hindi nila alintana kung ano mang hirap, ganoon din sa atin. Pero may narinig pa nga ako dyan na nagtitestimony na galing din sa malayo, kagaya natin, hindi lang pala tayo, no? Pero yung pagsasakripisyo para makadalo sa pagtitipon na andun din yung heart desire ng ganun. Amen. Pero hindi pa rin yun yung ebidensya na nasa tama ka. Walang may pero. Iwandarma ko yung pero hindi yun yung talagang ebidensya. Amen. Mayroong pagkakataon na ginagawa mo, you are trying to do, pinagsusumikapan mong gumawa ng paglilingkod sa Panginoon, pero out of the will of God pa rin. Amen. Yung sinasabing trying to do God a service without His will. Yun yung sinasabi natin na yun ay hindi po pwede. Na paano natin papaniwalaan yung mga tao na hindi firm kung paano nila tayuan yung mensahe. Amen. Kaya, sad to say, hindi na ito yung part na sama-sama lang. Dati kasi parang nag-i-enjoy tayo na yung mga kaibigan natin na dati nating kasama dito ay i-invitahan natin maka-fellowship. Pero ngayon hindi na ganoon. Kung hindi talaga tinalagayan ng Panginoon na makasama hanggang dulo, gagawa ang Panginoon ng paraan para sa ano pa mang kaparaanan maghihiwa-hiwalay din. Right. No? So, may mga wonder din ng mga tao, mga kagaya natin na kung paano very firm tayo pinanghawakan natin kahit anuman mangyari Hallelujah. sa kaligitnaan ng persecution, Amen. nanindigan tayo, Amen. Hallelujah. sa kaligitnaan ng kahirapan, kahit nga ganito yung kalagayan, kung i-compare mo, walang makikita na bato, na magandang bato na itinalaga na pagtipunan natin. Pero sabi natin, heaven is my throne, and earth is my footstool. Asan ngayon ang Panginoon? What house will you build for me? Amen. So, yun yung temple of God na totoo, na nasa bawat isa sa atin. Hindi natin ina-appreciate yung mga bagay na gawa ng tao. Dahil paggawa ng tao ay hindi yan pang-eternal. So yan ay mga pang-temporal na mga bagay Okay lang. na pala ang bato. May mga nagagandahan. Hindi naman tayo kontra sa ganon. Kung pinagka-look din sa atin yung ganon, praise be to God. Dahil kami nga, nagbibiruan din ni Sister Jenny na mas maganda talaga yung kagaya ng sinasabi ni Brother Diego na pag buo yung pamilya, pupunta sa isang gawain, buo yung kaligayahan mo. Amen. Pero kapag hindi buo, parang parang may kalungkutan pa rin na gusto mo rin silang makasama. Kaya this coming May, yun yung pinaghahandaan natin. No? Amen. Na malayo-layo pa man, ay makapaghanda tayo.
So sa gabing ito, hindi ako bubukas ng panibagong topic dahil yun nga, nakaka-bless yung senior ni Brother Diego. Dagdagan ko lang sa Hebrews chapter 11 verse 40 in connection sa yung kanina na nabasa. Sabi dito, God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. So, napaka-sarap malaman na they without us cannot be made perfect. So, nasaan ngayon yung kalagayan natin? Tayo yung perfection. Tayo yung nasa finishing touches. Kaya nga, mahirap maintindihan na. Sabi nga kapag gumagawa ka ng bakod, no, madali lang. Kahit sinong, pati laborer, kayang gumawa nung, ang gagawin mo lang parang walling lang. Yung mga beginner, kayang-kaya yan gawin, no? Yung mga kahit papano, naturuan na pagdating sa construction, nakakagawa na ng ganun. Pero pag nag-turning ng corner, hindi na wall yung ginagawa mo, bumubuo ka na ng building, kailangan mo na mag-turn ng corner, expertise na. Yung tawag dito, yung expert na kailangan na dyan ay yung may skill, mason, kung halimbawa, dahil masela na yan. No? So, ganoon din sa kalagayan na ito. This is the most deceiving day na kung saan dito na ibinuhos, ito na yung final fruition na sinasabi. Hallelujah, amen. Ibinuhos na yung lahat ng puwersa, yung pinakang huling bunga, yung lahat ng pandaraya dito na rin ginagawa. Kaya nga kung pwedeng nagiging attraction sometimes ng fellowship, hindi naman yung word. Dahil kung word yung attraction, yung iba ang tinutukoy ko hindi sa atin, ay minsan na naging partakers ka na. Kaya hindi ako sang-ayon doon sa mga madalas mahilig sa fellowship lang, dahil ang totoong basis ng fellowship is yung salita ng Panginoon. Amen. Kapag ang salita ng Panginoon ay nawawala, hindi yun yung pinakang main thing na pinag-fellowshipan, I don't care. Wala akong gana doon. So, sabi dito, basa lang ako ng mga ilang quotes para madagdagan. Sabi dito, when Jesus was upon earth, He said, "Believest thou not that I am in the Father?" So yung parating sinasabi ng Panginoon and the Father in me, the word that I speak unto you, I speak not of myself. So very clear, evidently, napakalinaw na yung mga sinasabi ng ating Panginoon ay hindi yung saganan sa Kanya. Pero kapag kasi nag-mention na Father, always na papasok sa isip ng tao, magkaiba. Dalawang bagay. No, na parang iba yung Father, iba yung Son. Pero direkta ng sinasabi ng Panginoon, galing na mismo sa bibig niya na hindi siya, kung hindi yung Father. No? Sabi dito, the word that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. So, ganoon din sa panahon naman natin, sometimes, kayang paniwalaan pa ng tao kapag yung mga simple things lang na sinasabi natin, para sa atin, parang simple na rin lang, pero categorically sa iba, pag pinag-usapan mo yung mystery, akala nila yun na yung mga mystery. Ano yun? Yung sinasabing mga sequence of events, anya, rapture,
Akala nila mga hiwaga na yun. Yun na yung mga natatagong hiwaga. Hindi, mga kapatid. Hindi yun yung, kasi mga future events eh. Though it is tawag dito, binipisyo yan after ng mayroong indwelling of the Spirit or baptism of the Holy Ghost, ipapakita sa iyo yung mga bagay na darating, malalaman mo yun, ipapaalala sa iyo yung mga bagay sa nakalipas, and also yung mga presenting kaganapan, modern events made clear by prophecy, no? Sa pamamagitan ng presensya ng Holy Spirit na nasa iyo. Pero ang pinakang una, yung presensya muna, yung indwelling. And then, yun yung magiging ebidensya. Amen. No? So, sa ganung kalagayan, sabi dito, here it is most evidently set forth that the perfect manifestation of God in the Son was by the indwelling Spirit manifesting in works. Ibig sabihin pala, yung pinakang perfectong manifestation ng Diyos na nasa anak ay walang iba yung indwelling ng Spirit na, kumbaga sabi nga, it is not me that doeth the works. It's the Father that dwelleth in me. So, ang manifestation ng Diyos ng yon ay makikita mo sa pamamagitan ng word and works. Parating tinuturo kung ano yung ginagawa ng nakikita nilang tao, ay hindi gawain ng tao yun. Kung hindi gawain ng Diyos na nasa tao. Amen. Hallelujah. And then sabi dito, Yan na talaga. that is exactly what we have been teaching all along. Ganoon din yung sinasabi natin. Hanggang sa history, repeating itself sa kalagayan natin. When the bride will get back to being a word bride, she will produce the very works that Jesus produced. Kapag yung nobya ay bumalik sa pagiging salitang nobya, dahil paano ka naging salitang nobya? Galing ka sa salita. Amen. Sino yung salita? Sabi nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Di kung galing ka sa salita, therefore you are a word bride. And kung ikaw ay word bride, sabi dito, she will produce the very words that Jesus produced. So makikita mo ngayon kung ano the same na kalagayan. Amen. Hallelujah. Kaya pag sinabi natin, Brad, na kapantay o kaparehas o ano pa man, hindi ka mapaniwalaan. Pero dito, sa mga simpleng salita, mapapaniwalaan ka. Matatanggap ito. No? That is exactly, sabi nga, when the bride will get back to being a word bride, she will produce the very works that Jesus produced. Anong klase? Imitation ka ba? No, sir. Ano ka ba? Janus and Jambres? No, Hindi. sir. Kung hindi, ikaw ay, sabi dito, the Word is God, the Spirit is God, they are all one. Amen. Yeah. Kaya mo yun napuproduce yung kung ano yung gawa na ginawa ng ating Panginoon, ay magagawa mo rin dahil bahagi ka ng Diyos. Amen. At hindi ka lang bahagi kung hindi kayo ay isa. Nakukuha mo isa. Amen. No? At kung kayo ay isa, tayo ay isa sa Panginoon, they are all one, cannot work apart from the other. Hindi po pwedeng ihiwalay. Hindi mo po pwedeng ihiwalay yung salita sa nobya. Dahil yung nobya ay word bride. At yung si Jesus, siya ay salita. Salita. Diba? Sabi dito, Worldwide. Worldwide. Salita. and then sabi dito, that is how it was with the prophets. Amen. Ganon din yung mga propeta. Amen. Kaya nga, pag sinabing prophet,
sila ay tinatawag na Son of Man. Amen. Bakit? Sila yung daluyan ng salita. Right. Ganon din sa atin. Amen. Prophets. Tulay. Di ba? Hindi tayo propeta, pero ang tayo ay manifestation ng ating Panginoon. Tayo din ay anak ng tao. Oh. Di ba? Son of Man. Son of Man. They had the indwelling Spirit of God, Hallelujah. and the Word came Amen. to them. Amen. Thank you. Thank you. Ayan, no. That is Yes, sir, how God, yes. it was with Jesus. In Him was the Spirit without measure. Amen. Ganun pala yung kalagayan ni Jesus. Yung Espiritu na nasa Kanya ay walang sukat. Amen. Walang suka. Walang sukat, no? Infinite, infinite. Without measure, and the Word came to Him. Mm. Walang Jesus suka. began both to do and teach. My doctrine is not my own, but the Father that sent me. Amen. So the same Spirit that was in Christ Amen. was also, or is also, na Espiritu na nasa kanyang nobya. Amen. So, do we think na yung Espiritu ng yun may sukat? No, sir. Wala. No, sir. Di ba? Wala. Kung same Spirit na na kay Kristo, ang Espiritu na nasa nobya ni Kristo, anong kalagayan meron yung Bride of Christ? Yun yung na-overlook, mga kapatid, na hindi matanggap-tanggap na isa ka sa Panginoon. Oh my. No? And then sabi dito, Glory. here is what trying to say to you. The law of reproduction is that each species Mm. bring forth after its own kind. Yun yung law of reproduction. So wala naman na, kumbaga, let every seed bring forth its kind. Kaya nga kung ikaw ay seed of God,